Bahagi ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon, bagamat maulap pero madalas magiging mas katamtaman. Mga pag-uulan umiiral sa bahagi ng Palawan, ilang bahagi ng Southern Visayas at Mindanao. Ang Bicol Region at Eastern Visayas, uularin pa rin ba? Alamin. At magnitude 5, yumanig kanina sa Sultan Kudarat. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, January 13, 2025. Ang oras natin po sa umaga ay alas 10:51 na ng umaga. Bagamat katamtaman at maulap pa rin at mas maginaw ang naging temperatura pa rin sa bahagi ng extreme Northern Luzon at mula kaninang madaling araw naramdaman ninyo grabe ng lamig ha dito sa Metro Manila at ilang karatig bahagi ng Northern Luzon. Umaabot na sa bahagi na ng Laguna, umano ang lamig mula sa bandang Tagaytay. So mas ramdam na rin dyan dahil yung lakas ng daloy ng amihan ay tuloy-tuloy pa rin na umiiral sa bansa, especially sa bahagi nga po ng Northern Luzon hanggang Metro Manila. Pero yung mga pag-ulan, dulot pa rin ng shear line ay magbubunsod pa rin, especially din sa bahagi pa rin ng Bicol Region at Eastern Visayas. Bagamat medyo magiging mahina ang mga pag-ulan sa may bandang Bicol Region at Eastern Visayas, then medyo humina po yung water vapor, bunsod ng medyo numipis lamang ng bahagya yung easterlies. Kaya yung shear line hindi masyado nakakapag-accumulate ng malaking water vapor. Pero anytime, magbubuo pa rin yan hanggat naririyan pa rin ang salubungan ng easterlies at northeast monsoon ha. May pagkakataon lang na medyo humihina yung dating ng easterlies dito sa may silangang bahagi pa rin ng bansa. So anytime biglang lalakas yan sa mga susunod na araw or the next 24 hours, depende sa magiging overcast nito. Sa ngayon, sa ating current conditions, overcast gloomy pa rin tayo. So the same way, kagaya pa rin ng mga nakarang linggo, patuloy yan hanggang next month na po yan ng February, habang mas lumalamig ang temperatura natin habang papasok na ang February, which is tuloy-tuloy pa rin ang pagbaba ng temperatura. Pero medyo hindi mas bumaba ang temperatura din sa Metro Manila kasi hindi pa rin umababa sa pinaka lowest from 23 degrees Celsius. Hindi gaya last year, umabot sa 22 degrees Celsius yung lowest temperature sa amin dito sa Caloocan. So tingnan natin, dahil ang pinakamababang naging record na temperatura namin sa Caloocan ay bumaba sa 23 degrees Celsius sarado last January 6. So tingnan natin kung mas bababa pa yan sa mga susunod na araw. Sa lowest temperature na tala ng weather station, kaninang 1:20 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24.2 degrees Celsius. Kahapon, well, pinakamataas na air temperature sa amin sa Caloocan, 29.3 degrees Celsius. Kahapon ito ng umaga o magtatanghaling tapat at 11:56 AM. Eksakto 29.3 degrees Celsius yun. So, ang ating heat index, wala tayong magiging komento, napakababa ng temperatura. Halos katumbas lamang ito ng napaka-breezy na temperatura na 34 degrees Celsius lamang ang pinakainit pandama na naitala. Pero kung tatabay natin sa peaks, extremes and past 24 hours, nangunguna ang Zamboanga Peninsula na may 33.6 degrees Celsius na pinakamataas na temperatura sa bansa so far. At sa pinakamababa sa Baguio City, bumaba sa 15.2 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura. So mukhang mas mababa sa may bandang Benguet, if I'm not mistaken. Mas mababa sa nasa around 12 degrees Celsius, if I'm not mistaken, yung pinaka lowest temperature na naitala. Sa Inulan naman ay ang Dayet Camarines Norte. Pagdating sa Inulan, umabot sa 239 mm. So ingat pa rin po. Gaya kahapon, nakaranas sila malamang na mga pagbabaha dyan. Hopefully tumila na po ang pagbaha ngayong araw. Pero patuloy pa rin kayong uulanin dyan gaya ng ating ulat ng mga nakarang araw. Dahil sa patuloy na shear line at yung ating surface trap, bunsod pa rin ang malakas na daloy ng easterlies. Sa ating outside humidity, 73%. So medyo katamtaman, bumaba lamang ito ng 4% since last hour. Sa ating atmospheric pressure, pinakamataas, 1,013 hectopascals pa rin and steady ito since last hour.
So tuloy-tuloy pa rin ang ating amihan. At sa ating namang atmospheric pressure, sa ating high tide low tide status, ay nanatiling nasa low tide pa rin tayo, pero manatiling mataas ang alon at gale force winds yan sa buong bahagi ng Luzon, mapasilangan man yan o mapakanluran. Maabot sa 1.25 to 4 meters pa rin ng alon. So ingat pa rin sa mga medium sea crabs, lalo na sa mga roro, nakakahilo sa mga may mga ocean sickness dahil po napakamalubak ang daloy ng karagatan dahil nga po sa napakamaalon sa area na yan. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:24 AM, nasang lulubog ito mamayang 5:45 PM. At ang ating moonrise, so magpo-full moon na po probably mamaya. Full moon na po tayo. Unang full moon ito ng taon. 99% illuminated na po at waxing gibbous. So considering full moon na po maya-maya. Magmo-moonrise ito maming hapon pa at 5:03 PM. At tinasang lulubog ito bukas na ng mag-uumaga na 6:31 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong Lunes at Martes, partly cloudy ang ating maghapon at tsansa ng pag-ulan na natiling 100%, probably mga light drizzle rains lamang yan at mahamog. Bukas ganun din, pero nasa 70 to 71% ang chance na pag-ulan bukas yan ng Martes. Pero lahat ng weather systems hanggang this coming weekdays patuloy tayong makakaranas ng tatlong weather systems na yan. Medyo discarded lamang konti yung pinaka near equatorial trough dahil hindi pa masyado nakaka-accumulate dahil nga po sa tuloy-tuloy na maginaw. So medyo nauungusan ito ng malamig na temperatura. So yung surface top sa bahagi ng katimugan ng bansa hindi masyado nag-a-accumulate. Pero nararamdaman siya time to time yung mga ilang mahihinang accumulation. So anytime mabubuo yan. Sa highest and lowest temperature expected maglalaro 29 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 25 degrees Celsius. May indication tayo na mayroong magnitude 5 na lindol. Tatalakayin natin yan maya-mayang konti. Kalmado naman ang ating space weather status at ang aggressiveness ng mga bulkan natin. Wala namang thermal anomaly na detect, bagamat agresibo pa rin gaya na lamang ni Canlaon at ni Taal. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Mula sa satellite imagery ng NOAA, makikita po na mas makulimlim at mahamog ang paligid ng Nodo Luzon. So ulanin man tayo dyan, puro mga light drizzle rain, yung parang wisik lamang ng spray ang mararamdaman natin dyan sa buong bahagi ng Nodo Luzon. So kung isa-isahin natin yan, ang areas na yan ay halos buong bahagi ng extreme Nodo Luzon mula Ilocos sa norte, Papari, pababa na yan ng Apayao, Kalinga hanggang dyan yan sa bandang Central Luzon area. So hindi na natin masyado isa-isahin yan. Very gloomy lamang ang paligid at mahamog. Mula dyan sa bahagi ng Baguio pababa ng Pangasinan, kabilang na ang Central Luzon, kasama na ang Zambales, Tarlac at Nueva Ecija. Medyo mahamog din kayo dyan. Very gloomy at may mga ilang light drizzle rains din. Kasama na ang Pampanga, Bulacan, Valenzuela. Siyempre, hindi ligtas ang Metro Manila sa very gloomy at medyo mahamog din ang paligid natin. Madalas sa gabi, mas nararamdaman natin yung parang wisik na light drizzle rains. Normal yan dahil sa matindi lamang na saturation ng ating amihan. Bababa naman ng bandang Calabarzon area, ganun din, maulap din, mahamog din at maginaw-ginaw na rin ang nararamdaman dyan, lalo na sa may bandang Tagaytay. Grabe daw ang lamig daw dyan sa may Tagaytay area at bandang Santa Rosa at Calamba, Laguna. So mag-jacket na lamang mga folks. Mga light drizzle rains, typically parang mahihinang mga pag-ambon na mararamdaman din dyan dahil medyo dyan nagbaboundary yung pinaka-edge ng shale line. So patuloy kayong makakaramdam dyan ng mas mataas na saturation na water vapor at mga ilang mahihinang pag-ulan. Wala naman, sa bahagi pa rin ng Southeastern Luzon kasama na ang Bicol region, magiging maulan pa rin ang bahagi ng buong Camarines region. Kasama na ang bahagi nga po ng Iriga, Camarines Sur nga, kasama na ang Legazpi, Sorsogon at Catanduanes. Bagamat medyo mas mahina muna ang mga pag-ulan na iiral dyan, mga lilang light to moderate showers. Sa ngayon ang umiiral. Yung shale line halos napakababa na ng boundary ng shale line, halos nandito na sa may bandang southeast ng Samar region, yung pinaka-boundary. Yan, medyo unscathed lang siya. Yan. So dahil sa napakalawak nung lamig sa paligid ng yan, mapapansin natin
yung daloy ng shear line hindi masyado kita sa may pinaka-satellite imagery. So kung ita-dark mode natin yan, napaka-discarded at napaka-buhaghag ngayon ng shear line. Pero malinaw pa rin yung boundary ay nandito pa rin sa halos bandang Eastern Visayas o bandang Southeastern Luzon. Yan. Yung pinaka-low cloud hemisphere na yung low cloud na yan. Yan, yung mga malamig na hangin na yan na nanggagaling dito sa hilaga ng northeast monsoon. So yung pinaka-boundary ng cold front nandito na sa may bandang Catanduanes and then extension dito sa may bandang Mindoro. Yan, yung pinaka-boundary ng shear line. Medyo discarded lamang siya dahil medyo manipis yung ating easterlies dito. Or sa madaling salita, parang mahina ang daloy ng easterlies. Baka within 24 hours pa lalakas. Yung malakas na portion na mainit na easterlies nandito pa. So malakas pa rin yan dahil meron nga po tayong La Nina. So medyo mas warmer po ng bahagya yung magiging temperatura sa may bandang easterlies. Sa base wind flow, yung easterlies flow, medyo mas malakas ng bahagya dahil sa La Nina. So tuloy-tuloy pa rin tayo makakaroon ng tuloy-tuloy pa rin ang mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Sa ngayon, medyo mga light to moderate showers lamang ang iral. Sa Mimaropa naman, bagamat medyo maulap lamang sa may bandang Mindoro, pagdating sa bandang Palawan ay nakakaranas pa rin kayo ng moderate na heavy rain showers. Sa Puerto Princesa, pababa na yan ang Batarasa hanggang Balabac. Lalo na dito sa pagitan ng Puerto Princesa at Brooks Point, lalo na sa Nara, heavy rain showers po ang umiiral sa inyo dyan. Ingat na lamang po kung sakali, lalo na sa mga babahiin kung sakali. Inuulan din na matitindi ang bahagi ng Kalayaan Group of Islands. Ayan, ingat po sa mga kababayan natin dyan, lalo na sa Kalayaan Group of Islands. Typically, hindi o delikado po malaot kapag ganyan ang lagay ng panahon. Grabe ang ulan sa inyo dyan sa sakop ng Kalayaan Group of Islands at yung mga kapitbahay natin dyan kasama na ang Vietnam, China, Thailand at Taiwan ay ingat na lamang po. The rest sa South Luzon, maulap din ang himpapawin, very gloomy rin, so mga isolated light rain showers ang iiral, mga mangilan-ngilan lamang na nagmo-moderate na hindi naman tumatagal na mahigit isang oras. Ganon din sa bahagi ng Kaluran ng Visayas, bagamat overcast at maulap din ang buong Panay Island at dyan sa may bandang Negros Region ay magiging maulap ang maghapon pero asahan ang mga kalat-kalat na mga isolated light rain showers to some moderate, kabilang na ang Cebu, Bohol, Siquijor at Leyte. Yan, magiging maulap. Moderate to heavy rain showers sa may bandang Southern Leyte ang iiral mula MacArthur pababa ng Baybay hanggang Maasin na yan, San Francisco hanggang sa dulo na ng San Ricardo. Sa may bandang Eastern Samar Region, mga ilang light to moderate and some heavy rain showers ang medyo nararamdaman ng mga taga Dolores Oras, Maslog, yan, San Juan de Buan hanggang dyan na sa may bandang Calbayog. At dito naman sa bandang Borongan, Eastern Samar din mga ilang light to moderate ang umiiral. The rest ng Northern Samar ay mga mauulap at katamtaman din at mga ilang isolated light rain showers to some moderate ang iiral sa ngayon. Wala naman dito sa bahagi ng katimugan ng bandang Salcego, Mercedes hanggang Guian, Eastern Samar, bagamat maulap din sa inyo dyan, pero asahan ang very gloomy rin, overcast at asahan ang mga isolated light rain showers. Hopefully, puro light rain showers lamang. Depende sa development ng water vapor sa Eastern Pacific. Wala naman sa bahagi ng Mindanao, mas magiging kalat-kalat ang mga pag-ulan sa buong bahagi ng Northern Mindanao mula Surigao Region, Agusan del Norte, Misamis Oriental, damay ang Cagayan de Oro, Camiguin, hanggang dyan na yan sa may bandang Lanao del Norte. The rest ng bandang Marawi, Lanao del Sur, Malaybalay Bukidnon, hanggang Agusan del Sur, mga light to some moderate rain showers pong iiral. Scattered po ito kalat-kalat po mga pag-ulan. So, magdala na lamang ng payong kung sakali dahil halos pabugso-bugso po yung mga isolated light rain showers dito sa bahagi niya ng hilagang bahagi ng Mindanao. At wala naman sa Surigao del Sur pababa na yan ng Davao de Oro sa may Davao Region. Magiging maulap din kayo dyan at mga ilang scattered and isolated light to some moderate rain showers ang iiral. So medyo mas maulap ang inyong papaligid sa bahagi ng Davao del Norte kasama na ang City of Davao. Kasalukuyan ngayon na nagsasagawa ng peaceful rally sa Davao City. So ingat na lamang po. Kabilang na ang bahagi ng Davao del Sur hanggang dito na sa bahagi na yan, sakop ng Davao Occidental
At syempre, ang Davao Oriental hindi rin lusot sa mga makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Typically, ilang mga light to moderate showers. Mula naman sa bahagi ng Sorsogon area, starting General Santos City, pataas na ng South Cotabato, kasama na ang Sultan Kudarat, Maguindanao, or dito sa pataas na ng bandang Sultan Kudarat. Asahan ay magiging maulap din ang inyong paligid at may mga scattered, isolated light to sa moderate showers ngayong araw. Magdala po ng payong dahil pabugso-bugso rin ang mga pag-ulan sa inyong lugar. Mula naman sa Zamboanga Peninsula, syempre ang buong bahagi ng Dapitan, mula Dapitan Dipolog hanggang dyan na yan sa bandang buong Zamboanga del Norte, maulap din kayo dyan at mga scattered isolated rain showers din at mga ilang light to sa moderate showers naman dyan sa bahagi ng Davao del Sur, especially dyan sa may bandang Pagadian, San Pablo hanggang Kabasalan. Mula naman dito sa bahagi ng Sibuco at Rosella at Siocon hanggang Zamboanga City, makakaranas din kayo ng mga ilang light to some moderate and some heavy rain showers na hindi naman tumatagal-tagal, medyo bubugso lamang din ang buhos. So be prepared at in case malakas ang buhos, ingat na lamang sa biglaang flash floods. Hindi rin lusot sa mga makakaranas sa mga kalat-kalat at isolated rain showers ang Basilan at Pulu-Sulu. So generally, halos gloomy ang halos buong paligid ng bansa at mga scattered isolated rain showers ang iiral na maghapon na magiging kalat-kalat po ang mga mahihina at hanggang katamtamang pag-ulan sa halos buong nalalabi ng bansa. Balibala lamang sa bahagi nga po ng Palawan na binanggit natin na mas makakaranas muna ng matitinding malalakas sa hanggang halos violent rain showers ang bahagi nga po ng Puerto Princesa, Nara, bandang Brooks Point, Nara hanggang Batarasa na po yan at Kalayaan Group of Islands. So ingat na lamang po mga folks. Wala na sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, wala pa rin tayong naasahan anumang sama ng panahon, so wala tayong masyadong komento sa ating West Pacific Basin. Stationary lamang na magkakaroon lamang ng mga ilang surface trap sa katimugang parte at sa may bandang kanluran ng bansa, lalo na sa may bahagi ng Malaysian Peninsula. Pero sa bahagi ng silangan ng bansa, patuloy pa rin iiral ang ating malakas na amihan at easterlies. At dahil na rin sa mayroon tayong mahinang La Nina, expected ang tuloy-tuloy na maulan sa parte ng silangang parte ng bansa ha. Ilang beses na natin at nauna na natin na i-report yan na ang pagtaas ng La Nina ay bahagyang pagtaas din ng above average rainfall dito sa silangan o climate 4 ng bansa. So hindi naman tayo nagkakamali dyan. Tumataas na nga po yung average rainfall. Well, mula rito ay yung ating shear line pa rin, tutuloy-tuloy pa rin yan hanggang January 18 to 2025 na po yan. So hanggang sa katapusan na ng Enero ngayong taon ay makakaranas tayo ng ganitong weather systems pa rin. Yung ating northeast monsoon, shear line at easterlies. At pag bumugso na o sumumpong na lamang uli yung intertropical convergence zone. Mababa lang masyado yung IDCC na sa may bandang Indonesian Peninsula pa. So depende pag tumaas muli yan. Kasi lumakas po yung pagbaba ng ating hanging amihan na umaabot na halos dito sa may bandang Northern Mindanao na halos yung pinaka-boundary ng shear line. So sa mga computer models, wala tayong magiging komento, patuloy pa rin tayong iiral ng dalawang weather systems. Kay ECMWF, ganun pa rin. Most probably, equatorial track pa rin ang iiral, maging kay NAPGEM. So wala tayong magiging komento at wala tayong inaasahang sama ng panahon. So diretso agad tayo sa ating analysis for earthquakes dahil merong naitala tayong magnitude 5.0 na pagyanig. Bagamat hindi umabot yung travel times dito sa Caloocan, kaya kung mapapansin ninyo, walang masyadong mataas na amplitude. Pero sa pang naka-short period mula sa data feed ni PBOX at International Seismic Network, may bagong pagyanig na naitala. So, in-adjust na rin pala ni PBOX. Kanina, magnitude 4.8 yan eh. Since nag-post tayo na hindi bumaba sa magnitude 5.0 yung magnitude dito sa may bandang Calamansing, Sultan Kudarat. Northwest ito ha, sa tabing baybay nito. Ano ba pagitan nito? Northwest ng Lebac o Calamansing. Yan, either dyan. O mula naman dito sa may bandang Bangsamoro, mga bandang southwest ng Bangsamoro. Yan. Ito yung boundary ng Sultan Kudarat. Yung fault line na affected, ang maaring nagpayanig, wala naman masyado. So, ibig sabihin lamang nito, napakalalim ng epicentral depth nito. Kung titingnan natin ay kaninang 19 AM po ito naganap. May magnitude 5.1 ngayon.
sa International Seismic Network, kung babalikan natin, nagkaroon ng magnitude 5.5 sa Sultan Kudarat. Ayun yan sa International Seismic Network. Kaya yun yung pinost natin. So, mula sa magnitude 4.8, medyo itinaas ito, in-upgrade ito ni PBOX. Binalik nila at itinaas sa magnitude 5.1. Sobrang lalim yung epicentral depth nito, 546 km. So, napakalalim. So, halos hindi yan mararamdaman ng mga taga Sultan Kudarat halos. At malabo magkaroon ng tsunami effect o cluster ng mga aftershocks. Bagamat hindi masyado threaten, medyo alisto pa rin tayo, medyo bantayin natin. Baka biglang may sumunod na pagyanig dyan sa may bandang northwest ng Lebak o Kalamansing. Maging alisto pa rin dahil mataas, magnitude 5 din yan. Medyo hindi rin biro yung ganyan kalakas. At wala kanina ng 12 o'clock AM, mayroong dalawang magnitude 4 plus dito sa may bandang municipality sa Sarangani. Sa may bandang Balut Island na naman ito, magnitude 4.7 na may lalim na epicentral depth of 163 km. Naganap ito kaninang 6:30 AM. At yung isa naman, dito uli sa may bandang Kalansing, Sultan Kudarat. So nagkaroon na pala siya ng second aftershocks kaninang 8:21 AM. Magnitude 4.8 naman ito at malalim pa rin, 568 km ang lalim. So, medyo inedit ito ni PBOX. Kanina kasi yan, ang oras niya is 8:19. So, medyo isiningit na lamang nila itong magnitude 5.1 na to. Kanina yan, wala yan eh. Ang meron lamang itong magnitude 4.8. Supposed to be. Ngayon binago nila, naging 8:21 AM. So, ine-edit din pala ni PBOX yung mga data. So, siguro hindi pa kumpleto yung triangulation, so medyo magulo pa nung una sa kanilang calculation. So, merong isang magnitude 4.7 sa may bandang Sarangani, malayo-layo ito, 163 km epicentral depth. At sa may bandang northwest ng Kalansing, Sultan Kudarat, magnitude 4.8 ito at may lalim na 568 km kaninang 8:21 AM. After nyan, mga mahihinang pagkinig naman ang naitala. At medyo kukunti pa lamang yung total earthquakes natin ngayong araw dito sa ating data. Yung latest data natin para ngayong araw. Pero kung titingnan natin yung historical records for historical earthquake for the month of January 2025, kung nakakailan na tayo. So, ang dami na pong cluster dito sa may bandang Eastern Visayas at Mindanao. Napakarami na kagad. May total of 408 earthquakes na tayo. 388 dito is magnitude 2.0 pataas. 18 sa magnitude 4.0 pataas. At dalawa na ang ating magnitude 5.0 ngayong month of January 2025. So nakakadalawa na tayo na magnitude 5.0. And so far, wala pa naman tayong naitalang magnitude 6 pataas. Hopefully, wag na pong magkaroon yan. So nakakadalawa na tayo na magnitude 5.0. At mapapansin natin, marami pa rin ang mga pagyanig dito pa rin sa may bandang Southeastern Visayas at Davao Region sa may silangan. Di kagaya sa Banteng Luzon at extreme Northern Luzon, mas konti pa rin ang mga pagyaninig. So pinakamarami pa rin sa may bandang Visayas at Mindanao kung susumahin natin sa pinaka-cluster count ng vicinity. Yan o, mas marami pa rin sa may bandang Visayas at Mindanao. Hindi kagaya sa Luzon area. Pero wag natin mamaliitin yan dahil yan ang mga pagyayinig ay hindi natin kayang i-predict. So despite na konti lamang sa Luzon, mag-iingat pa rin tayo at medyo alisto pa rin tayo anumang oras. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Lunes, January 13, 2025.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, January 13, 2025. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Paki-follow na lang po. At visit lamang sa ating website at www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi na rin ay sama ngayong umaga at ngayong magtatanghaling tapat. Almost stationary lamang ang laganap sa atin ngayong araw na mas madalas magiging makulimlim tayo. So normal po yan kapag malakas ang ating hanging amihan. At visit lamang sa ating website sa gustong malaman ng pinaka-dynamic events mula sa pinaka-record ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.